Alam mo ba na sa mismong sandaling ito habang pinakikinggan mo ako, may 3 hanggang 5 kilo ng bagay na naipon sa iyong bituka? Oo, narinig mo ng tama. Kilo-kilong dumi, trapped na gas, toxin, at mga basura na hindi maayos na nailabas ng katawan mo. At ang pinakamasama ay hindi iyon. Ang pinakamasama ay karamihan sa mga tao ay nabubuhay ng ganito sa loob ng maraming taon nang hindi man lang ito napapansin. Gumigising ka sa umaga na ang tiyan ay puno at namamaga. Nararamdaman mo ang bigat pagkatapos kumain. Nakakahiya ang mga gas. Pumupunta ka sa banyo, pero parang hindi mo pa rin lubusang na ilalabas ang lahat at iniisip mo na normal lang iyon. Ganoon na talaga ang buhay pagkatapos ng 50. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng buong respeto at pagmamahal. Hindi iyon normal at ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Ako si Dr. Maria Santos at matagal na akong naglilingkod sa mga pasyente na dumarating sa aking klinika na may eksaktong mga sintomas na ito. Mga taong sumubok na ng lahat. Laxative, milagrosong tsa at tabletang nangangakong linisin ang bituka sa loob ng 24 oras. At alam mo ba? Karamihan sa mga produktong iyon ay hindi lamang hindi epektibo sa mahabang panahon, kundi maaari pang magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa iniisip mo. Ngayon ay ibabahagi ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng tuluyan ng iyong kalusugan sa pagtunaw. Ipapakita ko sa iyo ang mga natural na gamot na suportado ng agham na naglilinis ng bituka mo sa gas at naipong dumi sa ligtas, epektibo, at walang mapanganib na side effect na paraan. Ang ilan sa mga ito ay nasa kusina mo na ngayon at ang pinakamahusay sa lahat ay itatago ko para sa huli. Kaya manatili ka sa akin hanggang sa huling minuto ng video na ito. Pero bago tayo pumasok sa mga remedyo, kailangan kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay. Kailangan mong maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo, dahil kung hindi mo naiintindihan ang problema, anumang solusyon ay pansamantala lamang. Isipin mong ang bituka mo ay parang mahabang tubo sa inyong bahay. Isang tubo kung saan dumadaan ang lahat ng kinakain at iniinom mo. Kapag malinis at maayos ang tubo, dumadaloy ng walang problema ang tubig, lumalabas ang mga basura, at lahat ay gumagana ng perpekto. Pero ano ang mangyayari kapag nagsimulang maipon ang taba, dumi, at dumi sa mga dingding nito? Bumagal ang daloy, nabubuo ang mga bara, natitigilan ang tubig, at sa huli ay sobrang laki na ng problema kaya kailangan mo ng emergency plumber. Ganoon din ang nangyayari sa iyong bituka. Ang iyong malaking bituka na humahaba ng humigit kumulang 1.5 metro ay dinisenyo upang sumipsip ng tubig at nutrients mula sa mga pagkaing na proseso na ng tiyan at maliit na bituka at pagkatapos ay ilabas ang mga basura. Ito ay isang kahanga-hangang sistema. Pero kapag hindi natin ito pinakain ng maayos, kapag kulang sa fiber, kulang sa tubig, kapag puno ng stress at laging nakaupo, nasisira ang sistemang ito. Tinataya ng World Health Organization na ang mga sakit sa pagtunaw ay nakakaapekto sa mahigit 40% ng populasyon sa mundo sa ilang bahagi ng kanilang buhay. At ang talamak na pagtitibi, na isa sa pangunahing sanhi ng pag-iipon sa bituka, ay nakakaapekto sa 15 hanggang 30% ng mga matatanda. Mga nakababahala na bilang. Ngayon, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa loob ng iyong bituka ay nakatira ang bilyon-bilyong mikrobyo. Oo, bilyon-bilyon. Ito ang tinatawag ng mga siyentipiko na microbiota intestinal o flora intestinal noon. Ang mga mikrobyong ito ay mga kaalyado mo. Parang isang hukbong microscopic na manggagawa na tumutulong sa iyo, na tunawin ang pagkain, gumawa ng bitamina, protektahan ka sa impeksyon, at maging kontrolin ang iyong mood. Alam mo ba na malaking bahagi ng serotonin, ang hormone ng kaligayahan, ay ginagawa sa bituka? Kaya tinatawag ng maraming siyentipiko ang bituka bilang pangalawang utak. Kapag hindi balanse ang flora intestinal mo, buong katawan mo ang nakararamdam. Labis na gas, pamamaga, pagtitibi, pagtatae, pagkapagod, maging problema sa balat at sakit ng ulo. Isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients, isa sa pinakamahalagang journal sa nutrisyon sa mundo, ay nagpakita na ang dietang mababa sa fiber ay negatibong nakakaapekto sa komposisyon ng microbiota intestinal. Binabawasan nito ang pagkakaiba-iba ng bakterya at pinatataas ang panganib sa mga sakit na talamak tulad ng diabetes, sakit sa puso, at maging cancer sa kolon. Nakikita mo ba ang kahalagahan ng sinasabi ko? Hindi lamang ito tungkol sa regular na pagdumi. Ito ay tungkol sa iyong buong kalusugan, sa iyong lakas, sa kalidad ng buhay mo, sa kung ilang taon pa ang mabubuhay ka
at kung paano mo ito mabubuhay. Si Aling Carmen ay 85 taong gulang nang unang dumating sa akin. Siya ay isang masayahing babae, lutera sa buong buhay, na gumagawa ng pinakamasarap na tortilla sa barangay, pero halos 3 taon na siyang nagdurusa ng tahimik. Malubhang pamamaga pagkatapos kumain, gas na hindi siya makatulog. 2 beses lang siya sa isang linggo pumupunta sa banyo, at bawat isa ay parang torture. Sumubok siya ng laxative sa botika pero nagdudulot ito ng matinding sakit sa tiyan. Umiinom siya ng tsaa na inirerekomenda ng mga kapitbahay, pero ang ginhawa ay ilang oras lamang. Nang suriin ko ang kanyang kasaysayan, natuklasan ko na puno ng puting tinapay, nilagang bigas, soft drinks, at halos walang natural na fiber ang kanyang diet. Literal na humihingi ng tulong ang kanyang bituka. Binago ko ng lubusan ang kanyang diskarte, hindi sa gamot, hindi sa invasive procedure, kundi sa isang bagay na mas simple at mas makapangyarihan. At ang itinuro ko sa kanya ay eksaktong itinuturo ko rin sa iyo ngayon. Simulan natin sa unang natural na remedyo na naglilinis ng bituka ng kahanga-hanga. Numero 5, maligamgam na tubig na may lemon sa umaga sa walang laman ng tiyan. Isang simpleng bagay lamang tulad nito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Tingnan mo, kapag natutulog ka, 6 hanggang 8 oras na walang tumatanggap ng likido ang katawan mo. Natutuyo ang bituka, tumitigas ang dumi, at sa umaga ay parang natutulog ang digestive system mo. Kapag uminom ka ng isang basong maligamgam na tubig, hindi mainit, kasama ang katas ng kalahating sariwang lemon, maraming bagay ang nangyayari ng sabay-sabay. Una, ang maligamgam na tubig ay nagpapasigla sa tinatawag ng mga doktor na gastrocolic reflex, na parang senyales mula sa tiyan patungo sa malaking bituka na nagsasabing, "Hoy, gumising ka, oras na para gumalaw." Ito ay nagpapagana sa peristalsis, ang pag-urong ng kalamnan na nagtutulak sa dumi palabas. Pangalawa, ang citric acid sa lemon ay nagpapasigla sa produksyon ng apido sa atay. Ang apido ay parang natural na sabon na tumutulong sa pagtunaw ng taba at nagpapadali sa digestion. Isang pag-aaral sa European Journal of Nutrition noong 2022 ay natuklasan na ang katas ng lemon ay nakakatulong sa pagpapasigla ng gastric acid at maaaring mapabilis ang pag-alis ng laman ng tiyan. At pangatlo, ang lemon ay pinagmumulan ng vitamin C, isang makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng bituka mo mula sa oxidative damage. Kinikilala mismo ng World Health Organization ang kahalagahan ng vitamin C para sa tamang paggana ng immune system. At malaking bahagi ng immune system na iyon ay nasa, hulaan mo kung saan, sa iyong bituka. Ngayon gusto kong maging tapat sa iyo. Ang tubig na may lemon ay hindi magic potion. Hindi nito malulutas ang talamak na pagtitibi sa magdamag, pero bilang pang-araw-araw na gawain, bilang unang hakbang sa umaga mo, maaari itong maghanda sa bituka mo para gumana ng mas mabuti araw-araw. Parang pagpapainit sa makina ng sasakyan bago lumabas sa kalsada. Oo nga, kung may gastritis o reflux ka, mag-ingat sa lemon. Sa mga kasong iyon, maligamgam na tubig na lang ay magandang simula na. At lagi-lagi, kumonsulta sa iyong doktor bago baguhin ang mga gawain mo, pero ang susunod ay mas makapangyarihan pa, bigyang pansin. Numero 4, ang buto ng linaza na ibinabad sa tubig magdamag. Ito ay alam na ng ating mga lola, pero kinumpirma ito ng makabagong agham sa seryosong pag-aaral. Ang linaza o flaxseed ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng fiber sa buong mundo. Isang kutsara lamang ng giniling na linaza ay may higit pang fiber kaysa isang tasang hilaw na spinach. Isipin mo iyon sandali. Naglalaman ng linaza ng 2 uri ng fiber na sobrang kailangan ng bituka mo. Ang soluble fiber, na kapag hinalo sa tubig ay nagiging makapal na gel o mucilage na parang malambot na walis sa loob ng bituka mo. Ang gel na ito ay dumidikit sa mga basura, toxin, at matigas na dumi at dahan-dahang hinahatak palabas. Parang pinahid mo ng basang trapo ang isang maruming mesa.
At may insoluble fiber naman na nagdadagdag ng volume sa dumi at nagpapasigla sa galaw ng kalamnan ng bituka para itulak ang lahat palabas. Ayon sa datos mula sa URS National Library of Medicine, sa pamamagitan ng Medline Plus, ang buto ng linaza ay kilalang pinagkukunan ng dietary fiber na nakakatulong sa regular na pagdumi at pag-iwas sa pagtitibi. Isang pag-aaral mula sa Memorial Sloan Kettering Cancer Center sa New York ay nagkumpirma ng benepisyo ng flaxseed sa paggamot sa pagtitibi. Ang tamang paraan ng paghahanda ay simple lang. Kumuha ng isang kutsara ng buto ng linaza, ilagay sa basong tubig sa gabi bago matulog. Iwan mo itong magdamag. Sa umaga, makikita mong naging parang gel na ang tubig. Iyon ang mucilage. Iyon ay ginto para sa bituka mo. Inumin ang tubig kasama ang buto. Mas mainam sa umaga sa walang laman ng tiyan, 20 minuto bago kumain. Si Mang Roberto, isang pasyente ko na si 22 taong gulang, retiradong karpintero, ay dumating sa klinika na may problema na ikinahihiya niya. Hindi siya makadumi ng walang tulong ng laxative. Mahigit 5 taon na siyang umaasa sa tabletas para makadumi at lalong tumataas ang kailangan niyang dosis. Naging tamad at umaasa na sa kemikal ang bituka niya. Hiniling ko sa kanya na unti-unting itigil ang laxative at simulan ang linaza na ibinabad tuwing umaga. Mahirap ang unang 2 linggo. Sanay na ang katawan niya sa laxative at lumalaban sa pagbabago. Pero simula sa 3 linggo, may nagbago. Nagsimulang makadumi ng natural. Walang sakit. Walang pagmamadali. Walang umaasa sa artipisyal. Ngayon, mahigit 1 taon na ang nakalipas, hindi na ulit uminom ng kahit isang laxative si Mang Roberto at sinasabi niyang parang 20 taon na ang nawala sa kanya. Iyon ang kapangyarihan ng kalikasan kapag ginamit mo ito ng tama. Pero may 3 pa tayong remedyo at ipinapangako ko na ang numero 1 ay magpapanganga sa iyo. Numero 3, ang luya, ang dakilang tagapagtanggol ng digestive system. Kung may ugat na dapat bigyan ng monumento sa kasaysayan ng medisina, iyon ay ang luya. Ang ugat na ito na makikita mo sa anumang palengke ay ginamit sa libu-libong taon sa tradisyonal na Chinese medicine, Ayurvedic medicine ng India, at ngayon ay binigyan ito ng katwiran ng makabagong agham. Naglalaman ang luya ng bioactive compounds na tinatawag na gingerols at shogaols. Maaaring komplikado ang mga pangalang ito, pero simple ang ginagawa nila. Ang mga compound na ito ay direktang kumikilos sa kalamnan ng tiyan at bituka. Pinapabilis ang tinatawag ng mga doktor na gastric motility. Ang bilis kung saan gumagalaw ang pagkain sa digestive system mo. Isang pag-aaral sa European Journal of Gastroenterology and Hepatology na isinagawa sa Taiwan ay nagpakita ng kahanga-hangang bagay. Nagbigay sila ng ginger capsules sa isang grupo ng malusog na voluntaryo at sinukat ang bilis ng pag-alis ng laman ng tiyan. Resulta? Halos kalahati ang nabawasan ng oras, mula 20 minuto sa placebo hanggang 13 minuto lamang sa luya. Ibig sabihin, doble ang bilis ng pagkilos ng pagkain. Ito ay nangangahulugan ng mas kaunting pamamaga, mas kaunting trapped gas, at mas kaunting pakiramdam na parang may bato sa tiyan pagkatapos kumain. Pero hindi pa yun lahat. Isa pang pag-aaral sa World Journal of Gastroenterology ay sinubukan ang epekto sa mga pasyente na may functional dyspepsia. Kapansin-pansin din ang resulta. Hindi lamang pinabilis ng luya ang pag-alis ng laman ng tiyan, kundi pinataas din ang pag-urong ng tiyan. Bukod dito, ang Johns Hopkins University, isa sa pinakarespetadong institusyong medikal sa mundo, ay nag-publish na ang gingerol ay nakakatulong sa gastrointestinal motility at maaaring magpawala ng nausea, pamamaga, at gas. Paano ito gamitin? Madali lang. Pwede kang gumawa ng fresh ginger tea. Hiwain ng 3 o 4 na manipis na piraso ng luya. Ilagay sa tasa ng mainit na tubig. Iwan ng 10 minuto at inumin pagkatapos kumain. Pwede mo rin itong i-grate at ilagay sa sopas, ensalada, o juice. Isang mahalagang paalala, kung umiinom ka ng blood thinner o gamot para pumayat ang dugo, kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng luya dahil maaari itong palakasin ang epekto ng gamot. At bago tayo magpatuloy sa numero 2, gusto kong hingin sa iyo ang isang bagay. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang impormasyong ito, kung nararamdaman mong may natututunan kang bago ngayon, mangyaring i-click mo ang like button. Ang simpleng galaw na ito ay nakakatulong na maabot ng video na ito ang mas maraming tao na nangangailangan nito. At mag-subscribe sa channel kung hindi mo pa ginagawa dahil bawat linggo ay nagbabahagi ako ng impormasyon na maaaring magbago ng iyong kalusugan. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong malaman kung saang bahagi ng mundo ka sumasama.
Binabasa ko ang lahat ng comments ninyo. O sige, handa ka na ba? Dahil ang susunod ay sobrang makapangyarihan. Numero 2. Ang natural na probiotics, ang invisible soldiers ng bituka mo. Dito maraming nagkakamali. Gumagastos sila ng malaking pera sa pharmacy probiotics nang hindi alam na ang ilan sa pinakamakapangyarihang probiotics ay nasa mga pagkaing mura at madaling makuha. Pero muna, ipaliwanag ko kung ano ang probiotics dahil maraming nalilito. Ang probiotics ay mga buhay na mikrobyo, mabubuting bakterya, na kapag kinain sa tamang dami ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa kalusugan. Parang reinforcement na ipinadala mo sa hukbo ng mabubuting bakterya sa bituka mo. Isang sistematikong review sa Journal Alimentary Pharmacology and Therapeutics na sumuri sa 37 clinical studies ay natuklasan na ang tiyak na probiotics ay makakapagpabawas ng malaki sa sintomas ng irritable bowel syndrome, kabilang ang pananakit ng tiyan pamamaga at hindi regular na pagdumi. Nagtapos ang mga mananaliksik na ang probiotics ay isang mahalagang tool sa pamamahala ng gastrointestinal problems. Isa pang meta-analysis sa BMJ Open ay nagkumpirma na epektibo ang probiotics sa pagpigil sa diarrhea na dulot ng antibiotics. Ibig sabihin, kung kailanman ay binigyan ka ng antibiotics at pagkatapos ay nagkaroon ka ng matinding pagtatae, malamang nakasama ng masasamang bakterya ay nawasak din ang mabubuti. Mapipigilan iyon ng probiotics. Ngayon, saan mo makikita ang mga ito ng natural? Narito ang pinakamaganda. Natural na yogurt na walang asukal at walang flavor. Ang yogurt na may live at active cultures ay siguro ang pinaka-accessible na pinagkukunan para sa karamihan. Ang lactobacilli at bifidobacteria na nasa loob ay direktang pumupunta sa bituka at nagsisimulang gumana. Ang kefir, na parang liquid fermented yogurt pero mas malakas. Mas maraming uri ng probiotic strains ang kefir kaysa regular yogurt. Parang paghahambing ng isang koponan ng football sa buong hukbo. Ang natural fermented pickles tulad ng sauerkraut, fermented repolyo, or natural brine pickles. Importante, natural fermented, hindi yung sa suka dahil pinapatay ng suka ang mabubuting bakterya. At ang tepache, isang tradisyonal na fermented drink mula sa balat ng pineapple na masarap at puno ng natural probiotics. Si Aling Elena, isang 70 anyos na retiradong guro, ay dumating sa akin dahil pagkatapos ng antibiotic treatment para sa urinary infection, nawasak ng tuluyan ang kanyang digestion. Paulit-ulit na pagtatae, matinding gas, pananakit ng tiyan. Nawasak ng antibiotics ang kanyang intestinal bacteria. Inirekomenda ko sa kanya ang kombinasyon ng kefir tuwing umaga at natural na yogurt sa pagkain. Hiniling ko rin na magdagdag ng kaunting sauerkraut sa ensalada. Sa loob ng 3 linggo, naging parang dati na ulit si Aling Elena bago ang antibiotics. Normal na ang digestion, nawala ang gas, at sinabi pa niyang mas mahimbing ang tulog niya. Dahil tandaan, konektado ang bituka at utak mo. Kapag gumaling ang isa, gumagaling din ang isa. Ngayon narito na tayo sa inaasahan mong sandali. Ang remedyo numero 1, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang maaaring magbago ng kalusugan ng bituka mo nang hindi mo akalain. Numero 1, ang aloe vera, ang milagrosang halaman na pinatunayan ng agham. Bigyan mo ng buong pansin ang sasabihin ko ngayon dahil ito marahil ang pinakamahalagang impormasyon sa buong video na ito. Ang aloe vera o sabila na tawag natin sa maraming lugar sa Pilipinas ay ginamit na sa libu-libong taon bilang remedyo sa digestion. Tinawag ito ng sinaunang Ehipsyo na halaman ng walang kamatayan, pero matagal na tinitingnan ng modernong agham ng may pag-aalinlangan hanggang sa seryosong pinag-aralan ito. Isang meta-analysis sa Journal of Neurogastroenterology and Motility na sumuri sa controlled clinical trials ay natuklasan na epektibo at ligtas ang aloe vera sa maikling panahong paggamot sa irritable bowel syndrome. Ang mga pasyenteng uminom ng aloe vera ay nagpakita ng malaking pagbuti kumpara sa placebo group. Ito ay totoong agham, hindi kwento-kwento. Pero bakit napakabisa ng aloe vera? Ipaliwanag ko. Ang gel ng aloe vera ay naglalaman ng mga substance na tinatawag na polysaccharides, kabilang ang espesyal na atsemanan. Ang mga ito ay may malakas na anti-inflammatory properties na binabawasan ang pamamaga sa dingding ng bituka, na siyang pangunahing sanhi ng gas, sakit, at pamamaga. Isang pag-aaral sa Journal Molecules ay partikular na nag-aral sa epekto ng processed aloe vera gel sa tinatawag na intestinal permeability o leaky gut. Ano iyon? Isipin mong ang dingding ng bituka mo ay parang lambat na may maliliit na butas.
Normal na ang mga butas na iyon ay nagpapadaan lamang sa mabubuting nutrients at hinaharangan ang toxin at masasamang bakterya. Pero kapag nasira ang dingding, lumalaki ang butas at pumapasok ang mga bagay na hindi dapat. Toxin, bakterya, at hindi natunaw na pagkain ay pumapasok sa dugo at nagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Natuklasan ng pag-aaral na ang processed aloe vera gel ay nagpaayos sa kondisyong ito. Tinulungan nitong ayusin ang tight junctions ng intestinal cells at pinalakas ang protective barrier ng bituka. Parang may nag-ayos ng butas sa lambat para muling gumana ng maayos. Bukod dito, may banayad at natural na laxative effect ang aloe vera dahil sa mga substance na tinatawag na anthraquinones tulad ng barbaloin at aloen. Ang mga ito ay nagpapasigla sa intestinal secretions at pinatataas ang galaw ng bituka na tumutulong ilipat ang dumi ng natural ng walang matinding kirot na dulot ng chemical laxatives. Napatunayan din na may prebiotic properties ang aloe vera. Ibig sabihin, kapag dumating sa malaking bituka ang polysaccharides ng aloe vera, ina-ferment ito ng mabubuting bakterya at gumagawa ng short-chain fatty acids tulad ng butyrate. Ang butyrate ay paboritong pagkain ng mga selula sa kolon mo. Ito ay nagpapalusog, nagpoprotekta, binabawasan ang pamamaga, at pinalalakas ang barrier ng bituka. Parang binibigyan mo ng caviar ang mga gwardya ng iyong bituka. Isa pang pag-aaral sa Therapeutic Advances in Gastroenterology ay nagkumpirma na ang aloe vera extract ay nagpapabuti sa sintomas ng diarrhea predominant IBS. Nagulat ang mga kalahok ng mas kaunting pananakit ng tiyan, mas kaunting pagtatae, at pangkalahatang pagbuti sa kalidad ng buhay. Ngayon, paano ligtas na gamitin ang aloe vera? Mahalaga ito. Pwede kang bumili ng pure food grade aloe vera gel sa mga tindahan ng natural na produkto o online. Siguraduhin na purong gel ito nang walang dagdag na asukal o artificial preservatives. Ang inirerekomendang dosis sa karamihan ng pag-aaral ay 1 hanggang 2 kutsara ng gel kada araw na hinalo sa tubig o natural na juice. Kung may halaman ka ng sabila sa bahay, pwede mong putulin ang isang dahon, buksan, at kunin ang malinaw na gel sa loob. Pero mag-ingat na huwag isama ang dilaw na bahagi sa pagitan ng balat at gel. Ang bahaging iyon ay may mataas na aluin at maaaring magdulot ng kirot at pagtatae kapag sobra. Si Mang Luis, isang 58 anyos na agronomo, ay dumating sa akin na desperado. Buwan-buwan na siyang may abdominal inflammation na hindi nawawala. Paulit-ulit na gas, sakit pagkatapos kumain, parang sasabog ang tiyan. Marami siyang nagastos sa gamot at supplements. Wala nang gumagana. Pagkatapos siguraduhin na walang malubhang problema sa mga test, inirerekomenda ko sa kanya na idagdag ang pure aloe vera gel sa kanyang pang-araw-araw na gawain kasama ang mga pagbabago sa diet na nabanggit ko na. Sa loob lamang ng 2 linggo, tinawagan ako ni Mang Luis na excited. Malaki ang nawala sa pamamaga. Mas bihira na ang gas at ang pinakamahalaga, nabawi niya ang nawalang lakas. Sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Doktora, parang binuhay nila ulit ako. Iyon ang nangyayari kapag binigyan mo ang katawan mo ng tunay na kailangan nito. Hindi tabletang may komplikadong pangalan, hindi mamahaling treatment, kundi ang iniaalok ng kalikasan na suportado ng agham. Ngayon gusto kong maunawaan mo ang isang mahalagang bagay. Wala sa mga remedyong ito ang gagana ng mag-isa kung hindi mo babaguhin ang ilang pangunahing gawain. Parang paglalagay ng premium na gasolina sa sasakyan na patpat na ang gulong. Kailangan ng buong lahat na diskarte. Narito ang plano ng aksyon mo. Ito ang maaari mong simulan ngayon din. Una, dagdagan ng paunti-unti ang fiber, hindi bigla dahil maaaring magdulot pa ng gas sa simula. Magdagdag ng mas maraming prutas, gulay, munggo at whole grains. Butil ng munggo, lentil, chickpeas, broccoli, mansanas na may balat, peras o wat. Inirerekomenda ng WHO na hindi bababa sa 25 gramo ng fiber kada araw, pero karamihan ay nasa kalahati lamang. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig, hindi bababa sa 8 baso kada araw. Ang fiber na walang tubig ay parang tuyong espongha, walang silbi. Kailangan ng tubig para lumaki at maging gel na hahatak sa basura. Kung mas maraming fiber pero kulang sa tubig, maaari mo pang lalong mapalala ang pagtitibi. Pangatlo, galawin ang katawan. Hindi kailangang tumakbo ng marathon. Isang 30 minutong lakad kada araw ay sapat na. Ang ehersisyo ay nagpapasigla sa natural na galaw ng bituka. Kapag gumagalaw ka, gumagalaw din ang bituka mo. Ganoon kasimple. Pang-apat, bawasan ang stress. Ang talamak na stress ay literal na pinapatigil ang bituka mo. Kapag stressed ka, ang katawan mo ay nasa survival mode at inililipat ang dugo
at enerhiya palayo sa digestive system. Kaya kapag kinakabahan ka, sumasakit ang tiyan mo, mag-practice ng deep breathing, meditation, o anumang gumagana sa'yo. Pasasalamat sa'yo ang bituka mo. At panglima, mangyaring itigil ang pag-asa sa chemical laxatives. Gamitin lamang kapag talagang kailangan at sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Ang stimulant laxatives na nagdudulot ng malakas na pag-urong ay maaaring magdulot ng dependency. Sanay na ang bituka sa mga ito at tumitigil ng mag-isa. Isang mahirap putukin na vicious cycle. Ngayon gusto kong tapusin sa isang bagay na buong puso kong sinasabi. Nakakita na ako ng masyadong maraming tao na nagdurusa ng walang saysay sa mga problema sa digestion na may solusyon. Nakita ko si Aling Carmen na nabawi ang kanyang kasayahang magluto. Nakita ko si Mang Roberto na iniwan ang laxatives pagkatapos ng 50 taon. Nakita ko si Aling Elena na nalampasan ang pinsala ng antibiotics. Nakita ko si Mang Luis na nabawi ang lakas at kalidad ng buhay. At gusto kong makita ang pareho para sa iyo dahil karapat-dapat kang mabuhay ng walang pamamaga, walang gas, walang sakit na nakawin ang lakas at kaligayahan mo. May kahangahangang kakayahan ang katawan mo na maghilom kapag binigyan mo ito ng tamang kagamitan. Pero kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Hindi sapat na pakinggan mo lang ang video na ito at magpatuloy ng parang walang nangyari. Kailangan kong kumilos ka ngayon. Magsimula sa isa lamang sa mga remedyong ito kung gusto mo. Ang maligamgam na tubig na may lemon sa umaga, linaza na ibinabad, luya tea, natural probiotics o aloe vera. Pumili ka ng isa at simulan ngayon. At kung may kakilala ka na nagdurusa sa mga problemang ito, may pamamaga, gas, o pagtitibi na nakakasira sa buhay, ibahagi ang video na ito sa kanya. Maaari mong mabago ang buhay niya nang hindi mo man lang alam. Sa susunod kong video, pag-uusapan natin ang mga pagkaing mukhang healthy pero talagang sumisira sa flora intestinal mo nang hindi mo napapansin. Magugulat ka sa matutuklasan mo, kaya siguraduhing nakasubscribe ka at naka-on ang bell para hindi mo ito makaligtaan. Alagaan ang bituka mo dahil alagaan ka nito. Ako si Dr. Maria Santos at naging kasiyahan kong makasama ka ngayon. Pagpalain ka ng Diyos at bigyan ng magandang kalusugan. Isang malaking yakap, ingat ka palagi, at kita-kita tayo sa susunod.